patay. Nakita ko bago nilagay sa trabaho ay hiniga. Noon, unang panahon kasi, hihiga muna yan sa lamesa na mahaba. Mahabang buhok yung nanay ko, yun ang na-imagine ko lang. Okay. Siya po ay natuklaw ng ahas. Lahat sila ng manik. Ay, bago malungkot yung okay. Siya ko lang, no? Kaya, nag-pray kami kanina. Nawala ako sa sarili. Okay. So, kayo mga nanay, magpapalad kayo. So, amen. Wala naman tao walang nanay, no? Si Adan at saka si Eva lang, walang nanay. Okay, so ang ating topic ngayon ay about salvation. Hello? Salvation, continuation ng ating series. Okay? Then nasa assurance na tayo. Each assurance. Okay? Ang katiyakan po ng kaligtasan, kung ligtas ka, dapat tiyak mo. Amen? Pag hindi tiyak, sa palaran, mayroong questionable yan, no? May problema. Okay? Kasi kung nasa katotohanan ka, katotohanan may tiyak, may katiyakan. Parang mathematical facts lang din yan, no? Right? 2 plus 2 equals 4. Tama ba? 2 times 2 equals 4. Kahit saan mo dalhin yan? Dalhin mo sa India, dalhin mo sa Japan, kahit saan lugar mo dalhin yan? 2 times 2 equals 4. Spiritual facts, spiritual facts is, sabi ni Christ, he that believeth on me hath everlasting life. He that believeth on me hath everlasting life. So, mayroon pong assurance ang kaligtasan. 100%. Okay? Now, how may one know for certain that he is saved? Ito po yung tanong natin. How may one know for certain that he is saved? Paano matitiyak na isang tao na siya ay ligtas? Kasi, pag tinanong mo yan sa hindi nagbabasa ng Bible, ligtas ka ba? Oh, walang nakaalam yan. Di ba? At alam niyo, ang nagtatanong lang yan, ang mga baptist. Ligtas ka ba? Oh, walang nakaalam yan. Idadamay ka ba? Oh. Diba? Kasi daw, kaya hindi mo malalaman, yun ang sabi nila, kasi nandito ka pa sa mundo. O paano mo malalaman sa langit ka pupunta? Nasa mundo ka pa lang. Nasa lupa ka pa lang. Sabi nila. Mayroon kang advanced information ng Word of God. Amen. Diba? Oo. Halimbawa, pupunta ka ng Caloocan, pagsampa mo ng RJ o Sierra Madre, yung nandito ka pa lang sa Santa Rita o San Roque, tatanungin ka kagad ng konduktor saan ka pupunta? Sasabihin mo ba, hindi ko alam. Papababahin ka. Okay? Kung nasakyan mo ay RJ, papuntang Caloocan yun, pagsampa mo pa lang, nasa Capiao ka pa lang, alam mo sa Caloocan ka pupunta. Tama ba? Oo. Sa Manila ka pupunta. Ganun din, ang assurance of salvation, dapat tiyak mo sa langit ka pupunta. Bakit? Sumakay ka kay Kristo, nanampalataya ka kay Kristo, kaya sa langit ang punta mo. Sapagkat si Kristo ang daan patungo sa langit o bus patungo sa langit. Baga, sumakay ka na kay Kristo. So,
Ang mga Kristiyano, yung tunay na mananampalataya, tayo yung tinatawag na predestinated. Ang pangalan nito ay Predestination. No? Bakit? Sabi na sa upuan. Marami natin upuan. Okay. Yan. Predestinated. Anong ibig sabihin ng predestinated? Nandito ka pa lang, alam mo na yung destino mo. Amen. Para yung papunta ng Japan. No? Kung pupunta ka ng Japan, nasa Pinas ka pa lang, sumakay ka ng eroplano papuntang Japan, ay para ka na rin nasa Japan. Okay? Sapagkat yung eroplano mong sasakyan, kung may direktang biyahe doon, paglipad, pagdapo, o paglanding, ay sa Japan ka pupunta. Okay? Ganun po ang ating kaligtasan. 100% assurance. No? Hindi, walang masyadong anong tawag dito, yung absolute na illustration na maaari nating sabihin. Okay? Yung sinasabi kong ini-illustrate ko yun, pwedeng pumaltos yun eh. Kung hindi ka nakarating. Ayun. Pero sa kaligtasan natin, tiyak na darating ka doon. Amen. Tiyak na makakarating ka. Okay? So, assurance of salvation. Okay? How will one know for certain that he is saved? Paano matitiyak ng isang tao na siya ay ligtas? So, ang source natin, ang basis natin, ang basihan natin is the Word of God. By the Word of God. Okay? Para saan? Paano? Okay? Ang sabi sa Acts chapter 13, verse 13, sabi niya, but be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sin. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo dumako sa panalangin. Right? Manalangin po tayo. Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat dinala mo po kami na payapa at ligtas sa lugar na ito. Aking dalangin, Panginoon, na magpakahayag kayo po sa amin at patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasalang na gagawa laban sa inyo. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Ngayong umaga, Panginoon, pinupuri ka namin at sinasamba sapagkat sa iyo po ang lahat ng kapurihan. Salamat po, dakilang Diyos, sapagkat binigyan mo po kami ng pribilegyo na maglingkod sa inyo. At idinagdag mo po kami, naging bahagi po kami sa iyong iglesia dito sa Happy House. Pagpalain mo po ang bawat miyembro, bawat pamilya po namin, iyong pagpalain. Protectionan mo po kami. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na sirain kami ng tiyablo upang kami po patuloy na makapaglingkod sa inyo. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat ikaw ang higit na nakakakilala sa amin, Panginoon. Ituwid mo po kami sa lahat ng aming mga kalikuan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito'y aming samot dalangin. Amen. Amen. Alright, so, how will one know for certain that he is saved? Pwede bang malaman? Oo. Kaya ang tanong ng Baptist, are you saved? Tiyak mo ba kung sakasakaling mamatay ka ngayon, tiyak mo bang sa langit ka pupunta? Minsan yun ang approach natin eh. Pero maging maingat kayo sa ganon. No? Very offensive po yun eh. Lalo na mag-witnessan mo, may sakit na. Tapos nasa ospital. Okay? Baka isipin niya, parang gusto mo na akong mamatay. Ha? So, ganito ang approach doon. Kung may witnessan ka na naka-hospital, kung nanay yan, tatay, o kuya, okay? Kuya, kung sakasakali, lahat naman tayo aalis sa mundong ito. Kung aalis ka ba sa mundong ito, tiyak mo ba saan ka pupunta? Pag sinabi niya purgatorio, hindi po doon. Okay? Ayan. Pag sumagot na gano'n, kailangan maingat kayo doon sa approach nyo, lalo na nasa may karamdaman, may naka-hospital, no? Okay?
Dahil sensitive mga yan, natatakot din yan sa kamatayan. Kaya nakakita na ba kayo ng ospital na malapit sa simenteryo? Yung tanaw yung simenteryo? Ha? Wala. Okay? As general ba, tanaw yung simenteryo ng Sukyat? Hindi. No? Yung una natin tinira ang bahay doon sa may sur, okay? Yung malaking bahay, ang may-ari ng bahay noon, si Mrs. Tuki. Plano noon, gawing hospital o clinic nila. Pero nagbago isip kasi tanaw yung simenteryo doon. Okay? So, kaya hindi pala dapat, no? Na ang hospital tanaw yung simenteryo. Sapagkat maraming hindi namamatay talaga sa sakit, namamatay sa nervyos. No? Okay? So, mga kapatid, nakita natin dito, how may one know for certain that he is saved? Ito yung tanong na dapat magkaroon ng sagot. Hello? Paano malalaman ng isa, ng tao na siya ay tiyak na ligtas? Ang basihan po, ang sagot po is by the word of God. Okay? So, sabi niya dito, be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sin. Through this man, ang tinutukoy dyan, through this man, through Jesus Christ. Because kung wala si Christ, walang salvation. There is no remission of sin. Okay? Kung walang Misaya, walang kaligtasan. Kung walang Kristo, walang kaligtasan. Mga kapatid, na minamahal. Sapagkat ang sabi sa Acts chapter 4, verse 12, okay? Walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa silong ng langit na sukat natin ikaliligtas. Amen? Walang ibang pangalan. So, through this man, through Jesus, is preached unto you the forgiveness of sin. Yeah. Yun lamang. And then, paano matitiyak ng isang tao ay ligtas? Mga kapatid, kailangan po ay mayroon kang personal na pagtanggap kay Kristo. No? Tinanggap mo siya as your personal Lord and Savior at nagsisi ka ng iyong kasalanan. Ulitin ko po yung tinuran ko noon sa inyo last week. No? Repentance is the negative side of salvation. No? Repentance and belief in Christ is the positive side. Faith in Christ is the positive side. So, hindi pwede, unseparable yan. Unseparable. No? Hindi pwedeng maligtas ang isang tao na nagsisilang at hindi tinanggap si Kristo. Right? So, kailangan parang kuryente yan. Positive saka negative. Now, I write unto you, ang sabi sa 1 John 2:12, little children, because your sins are forgiven you for His name sake. No? For His name sake. No? Sabi ni John, I write unto you, little children. No? Sinusulatan ko kayo, mga mumuti kong mga anak, sapagkat ang inyong kasalanan ay napatawad alang-alang sa kanyang pangalan. In the name of Jesus. Okay? And ang pinaka magandang verse dito mga kapatid na minamahal ng assurance of salvation sapagkat ang tanong natin, paano makakatiyak ang isang tao na siya ay ligtas? Okay? By the word of God. 1 John chapter 5 verse 11. 12 hanggang 13. Sabi niya, and this is the record. Mayroon pong patotoo. Okay? And this is the record that God hath given to us eternal life. And this life is in His Son. So, eternal life is a present possession. No? Given. Binigay na eh. And he that hath the Son hath life. And he that hath not the Son of God hath not life. Hindi pwedeng pagkaroon ng buhay na walang hanggan ang isang tao na hindi niya tinanggap si
Kristo ang anak ng Diyos. At hindi rin pwedeng walang buhay na walang hanggan ang isang tao kung nasa kanya si Kristo. Okay? Ngayon, may mga, anong tawag doon? Purpose ba? May mga ID ba yung mga tumatanggap ng purpose? May mga ID. Pag may ID ka, mayroon kang purpose. May pera ka. Amen? Oo. Ha? Kung may ATM ka na may laman, may pera ka. Kaya lang, kahit may ATM ka na walang laman, kung wala laman, wala kang pera. Diba? Si Christ, ito yung hindi nababagkrak na ATM. Amen? Okay? Para illustration mo yan, no? Mga kapatid, he that hath the Son hath life. He that hath not the Son of God hath not life. Okay? Now, paano nakatiyak ang isang tao na siya ligtas? So sabi ni John, isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang malaman ninyo, na kayong nanalig sa anak ng Diyos, mayroon kayong buhay na walang hanggan. That ye may know. Okay? Kaya isinulat ito para malaman natin na tayong nanalig kay Kristo, malaman natin na mayroon tayong buhay na walang hanggan. Ngayon, yung sulat, isa yan ng way ng communication. Noong hindi pa uso yung cellphone, ano yung mas nauna sa cellphone? Paper. Okay? Paunti-unti lang yun na mensahe. Parang telegrama. Ngayon. Pero bago yun, sulatan lang muna. Kung nasa abroad yung mag-anak mo, susulatan mo in 4 weeks bago niya matanggap yung sulat mo. Mabilis na yun. 4 weeks. Okay? Ngayon, nag-uusap kayo. Diba? Through text. O kaya tawagan. O kaya sa Skype. Noon, imposible pa yun. Ngayon, ay napakadali na. Wala pa yan noon. Pinipreach ko na sa inyo noon. Diba? Sapagkat, ang Bible po ay advanced information. Diba? Hello, amen? Ang mga panuorin ng boxing, no? Ang first boxer na nagkaroon ng privilege na mapanood ng buong mundo ang kanyang laban ay si Muhammad Ali by satellite. Ngayon, cable na. Okay? Live. Mapapanood natin mga kapatid na minamahal. So, wala nang problema ngayon yan. Okay? Now, balik po tayo. Ang topic natin is assurance o assurance of salvation. How may one know for certain that he is saved? Ang sagot po by the word of God. No? Sabi ni Diyan dito, isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang malaman nyo na kayong nanalig sa anak ng Diyos, mayroong kayong buhay na walang hanggan. Mga kapatid, that he may know, para malaman. Okay? So, mayroong 100% assurance. Ulitin ko yung illustration na ginagamit ko madalas para marami yung magamit nyo rin. Halimbawa, na-witness kayo, no? Mayroong isang attorney na tinanong yung pastor, sabi niya, Pastor, tiyak mo bang ligtas ka? Kung minsan, maingat kayo sa sagot nyo, sa pagsagot. Bago kayo sasagot, tiyakin nyo. No? Kasi may mga namimiloso po lang. Okay? May mga taong tinatarok lang yung kaalaman mo. May nagtatanong na hindi niya alam, at may nagtatanong din na alam niya. Okay? Pastor, tiyak mo bang ligtas ka? Okay? Attorney. Alam ng pastor, binuso po yan eh. Ibinalik niya muna, ikaw ba, attorney? Tiyak mo bang attorney ka? Sabi ng attorney, oo naman. Ako, graduate ng law. Pasado ako sa bar exam. Certified ako na attorney. Ano ba siyan mo? Diploma ko. Sabi ng pastor, okay, ako rin, nakatiyak na ako'y ligtas. Anong basihan mo? Word of God.
Amen. Ano yun? Ha? Kung dinibatin siya, ang sabi ko ng verse 9, ng 1 John chapter 5, verse 9, kung naniniwala tayo sa patutuo ng tao, mas dakila ang patutuo ng Diyos. Ano yung certificate? Ano yung diploma? Patutuo lang ng tao yun. Amen ba? Na kung minsan pwedeng i-fake yun eh. Punta ka lang sa recto. Okay? Madaling magpagawa ng diploma to. Tama po ba? Kaya ang sabi ng Bible, kung naniniwala ka sa patutuo ng tao, mas dakila ang patutuo ng Diyos. Alin ang patutuo ng Diyos? Ito, ang Bible. The written Word of God and the living Word of God is the Lord Jesus Christ. Diba? Ngayon, sabi niya, isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang malaman ninyo kayong nanalig sa anak ng Diyos, mayroon kayong buhay na walang hanggan. Mayroon siya ipinapaalam. Bakit? Hindi mo malalaman yan kung walang salita ng Diyos. Tama po ba? Kaya yung mga hindi na babasa ng salita ng Diyos, biglas naman, walang nakaalam yan. Kaya po nag-aaral tayo ngayon, inaabot ko, mga kapatid na minamahal, kahit doon sa pinakabata na mananampalataya, dapat mayroon siyang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Maintindihan na siya ay ligtas. Hindi ba ang kaligtasan, pastor, sa future yon? Malalaman mo na lang. Hindi. Ngayon pa lang, pwede mo na malaman. Now, mayroon po tayong the scope of our salvation. Ito po yung scope niya. Okay? Pag sinabing scope, ito yung sakop ng ating kaligtasan. Mayroon tinatawag na past, present, and future. Okay? Past, present, and future. So, tingnan natin mga kapatid, the scope of our salvation. Yan. Dapat naiintindihan yan. Pero maraming Bible, nag-aaral ng Biblia na hindi po napag-aralan ito. Hindi nila alam yung doctrine of salvation of assurance, no? O assurance of salvation. Katunayan nga, ang isang well-known preacher sa television na si James Quagart, ang sabi niya one time, nakikinig ako sa kanya, sabi niya, the doctrine of eternal security of the believer is the doctrine of the devil. Ganun din, ginot ni Suryano yan. Yung mga losing salvation, yun ang sinasabi nila. The doctrine of eternal security of the believer, sabi, is the doctrine of the devil. Okay? Sino ngayon yung doctrine of the devil? Yung bang nawawalang kaligtasan pag nagkasala? Sino bang tao hindi nagkakasala? Amen ba? Lahat tayo nagkakasala pa, subjected pa tayo sa kasalanan sapagkat nandito pa tayo sa mundo. Pero hindi naman isipin na, okay naman pala ligtas na ako, magwala na ako. Hindi ganon. Amen po ba? Pero hindi nawawala ang ating kaligtasan. Okay? So, John chapter 5 verse 24, na mayroon ba dyan screen, no? Magbukas kayo ng Bible nyo kung wala dyan, no? John 5:24, sabi ng Panginoon, Verily, verily, I say unto you, he that heareth my words and believeth on him that sent me, hath everlasting life. And, sabi niya, shall not come unto condemnation, but is passed from death unto life. Okay? Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sabi ni Kristo, ang nakikinig ng aking salita. Anong mayroon siya? At present, sa kasalukuyan. Okay? Hath everlasting life. Present. No? Okay? And then, yung future, sabi niya, and shall not come unto condemnation. Future yun. And shall not come unto condemnation. Future. And then yung past, but is passed from death unto life. Passed from death unto life. Okay? Lumipas na sa kamatayan tungo sa buhay. Nung
tinanggap mo si Christ as your personal Lord and Savior, kapatid, before, ang tungo mo papuntang impyerno. Papunta ka ng impyerno sapagkat makasalanan ka. Pero nung tinanggap mo si Jesucristo bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay, inalis ka na doon, isinara yung impyerno, pintuan ng impyerno para sa iyo, binuksan ang pintuan ng langit para sa iyo. Kaya hindi ka na papasok doon sa paghatol. Bakit? Sa kasalukuyan, mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Now, ito yung scope of salvation. Okay? The past involves salvation from sins, penalty, or consequences. Okay? The past involves salvation from sins, penalty, or consequences. Yung past dito, it involves the penalty of sin. Kaya mayroon po tayong doctrine of justification. Okay? Now, the word justification ulit is a legal term. Okay? Justification is the gracious act of God to declare the sinner righteous who believe on Jesus Christ. Dineclare ka ng Panginoon, dinjustify ka. Then, dahil justify ka na, hindi ka na hahatulan. Ligtas ka na sa parusa ng kasalanan. Okay? So, justification is the gracious act of God in declaring righteous the sinner who believes on Jesus Christ. Dineclare ka na righteous. So, hindi ka na guilty, hindi ka na hatulan, wala ka na sa ilalim ng kasulat. Pero before, natanggapin mo si Kristo, you are under, ayon sa Romans chapter 3, look at your Bible, Romans chapter 3 verse 18, ang sabi po dito, verse 18. Now, ito, verse 19, sabi niya, now, we know that what things soever the law saith, it saith to them that are under the law, that every mouth will be stopped, sabi niya, and all the world will become guilty before God. Okay? Lahat ng tao, because we are all sinners, we are guilty before God. Pero once na tinanggap mo si Christ as your personal Lord and Savior, nagsisi ka ng iyong kasalanan, ang gagawin ng Diyos, i-justify ka. Haringkar ka na. Buburain yung record mo as a sinner. Okay? So justification is more than pardon. A pardon criminal is still a criminal at mayroon pong nananatiling record doon sa mga criminal record o case doon sa ating batas. Okay? Pero pag ikaw ay justified, para yung nagsulat ka ng chalk sa blackboard tapos binura, walang bakas na natira. Ganun po ibig sabihin ng justification. You are justified in the sight of God. Now, Romans 5:1, sabi niya, therefore, being justified by faith, we have peace with God. We have peace with God. Naging kapayapa mo na ang Diyos. Kasundo mo ang Diyos. Na before, in chapter 5 ng Romans, verse 10, sabi niya, when we were enemies, dati kaaway ka ng Diyos. Pero dahil sa pananampalataya mo kay Kristo, ikaw ay naging kaibigan ng Diyos. So, the past involves salvation from sins, penalty, or consequences. Okay? Sin, penalty, or consequences. And then, the present involves salvation from sin's power or control. Okay? Yung kaligtasan natin, mayroong tatlong scope yan. Ito yung scope or sakop ng ating pananampalataya, ng ating kaligtasan. Past, present, and future.
future. Okay? Nag-aaral tayo, naintindihan natin yan. Amen? Okay. Past, present, and future. The past involves salvation from sins, penalty, or consequence. So ikaw, ligtas ka na sa parusa ng kasalanan, sa impyerno, ligtas ka na. And yet, no, you are not yet saved. Saan? Sa physical na kalagayan, hindi pa tayo ligtas, physical. Hello? Subjected pa rin tayo mamatay, magkasala, pero yung parusa ng kasalanan, hindi ka na, wala ka nang alalahanin doon. Mula nung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Now, yung present naman, the present involves salvation from sin's power or control. Before, natanggapin mo si Christ, ang kumokontrol sa iyo ang diablo. At ikaw ay puppet lang ng diablo. Kaya gusto mo magpakabanal, hindi mo kaya. Tama yung sinabi ni Andrew A. Gusto kong bumait, hindi ko magawa. Bakit? Puppet tayo ng diablo. Ang nakasakay sa atin, evil spirit. But since then, nung tinanggap mo si Christ as your personal Lord and Savior, ang Holy Spirit pumasok sa iyo, okay? Ang evil spirit lumabas na. Yan. Ngayon, pwede ka nang magpakabanal kasi binanal na tayo ng Diyos. But, pagka yung sarili natin, ang pinairal natin, mayroon pa tayong tinatawag na sinful nature. Amen? Hindi pa tayo glorified body, kaya pwede pa tayong magkasala. Yung self natin ang nakapwesto doon sa dapat pwestoan ng Holy Spirit. Okay? Pero pwede na tayong, may kakayahan na tayong magpakabanal sapagkat binanal tayo ni Kristo. Now, the present involves salvation from sin's power or control. Kaya mo na, hindi ka napapit ng diablo, ikaw ngayon ay templo na ng Espiritu Santo. But, kung ang nakaupo doon sa pwesto, ang sarili mo, ang Holy Spirit, hindi makakagawa sa buhay mo. So, kailangan natin ma-push ng Espiritu Santo para manaig tayo sa ating makasariling nasa. Bakit? Yung sinful nature natin buhay pa. Yung flesh natin nandito pa. Yung dugo pa rin nananalaytay sa atin, dugo pang makasalanan. Amen? Pero mayroon na tayong Holy Spirit, yung third person of the Holy Trinity na pwedeng gumabay sa atin, siyang sumusumbat sa atin, siyang nagtuturo sa atin. Pag tayo gumagawa ng kasalanan, nagsasalita yan. Kaya lang minsan, hindi natin pinapansin pag nananaig yung ating sarili. So, we need to be filled with the Holy Spirit. Repetition niya. Okay? Lagi dapat. Yung indwelling of the Holy Spirit, once and for all yun. Yung pagtanggap mo kay Kristo, tumira na ang Holy Spirit sa'yo. Nandiyan na, hindi ka na iiwanan. Mananatili yan forever sa'yo. Kaya may forever. Amen? Okay? Mananatili yan forever. Pero, pag nagkakasala ka, nalulungkot yan. Pag hindi mo yan pinapansin, nalulungkot yan. Okay? Kasi, persona yan eh. Third person of the Holy Trinity, ang Holy Spirit. Nagsasalita yan, pag puspos ka ng Holy Spirit, naririnig mo, nararamdaman mo yung gusto niyang mangyari sa buhay mo. Pero pag nangunguna yung sarili mo, hindi mo yan papansinin, ang uunahin mo yung sarili mong pasya. Now, ang Holy Spirit, ito. Okay? Anong sabi sa chapter 14, verse 13, and 16, sabi po dito ni Christ, nung alis siya, sabi niya, I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. That He may abide with you forever.
titira sa atin forever. Kaya may forever. Amen? Hindi yan, sabi ng mga lost in salvation, ligtas ka, nasa iyo ang Holy Spirit, pag nagkasala ka, lalabas ulit. Pag nagsisi ka, nag-confess ka, papasok ulit. Pag nagkasala ka, lalabas ulit. Pag nag-confess ka, isusulat ulit pangalan mo sa langit. Pag nagkasala ka, buburahin ulit. Tatanungin ko kayo, ilang beses kayo magkasala sa isang araw? Sana, minsan lang. E di, ilang beses sa isang linggo? 7. Kung 3 beses ka magkasala sa isang araw, e di 21 beses sa isang linggo na mabura ang iyong pangalan. Kung ang kaligtasan nawawala, dapat tuwing linggo magpo-forward ka dito, tanggapin mo si Kristo para maligtas ka ulit. Ilang beses kang dapat maligtas? Di pa ulit-ulit kang maligtas. Ngayon, tatanungin ko kayo, ligtas ba kayo ngayon? Yes! Ay, hindi kayo nagkasala. Ay, pag nagkasala kayo, nawawala. Hindi kayo ligtas. Bakit? Kailan lang nagkasala kayo eh. Hindi ba? Hello, amen? So, hindi po nawawalang kaligtasan. At ang Holy Spirit tumitira sa atin forever. Hello? Huwag kayong maniwala doon sa ang Holy Spirit nawawala o lumalabas. Nananatili sa atin forever. Ang sabi niya dito, I will pray the Father and He shall give you another comforter. And then, persona ba yan? That He may abide with you forever. Persona. Masculine gender ang ginamit ko dito. He will abide with you forever. Hello. Nandiyan ba kayo? So, ang Holy Spirit, pag tinanggap mo, mananatili yan. Pag ikaw nagkakasala, nanulungkot yan. Ito yan. Ephesians chapter 4, verse 30. That is, sabi niya, anong sabi? Huwag niyong pighatiin ang Holy Spirit na nasa inyo, na itinatak sa inyo hanggang sa araw ng katubusan. Okay? Now, ano ba yung araw ng katubusan? Okay, maintindihan niyo dapat yan. Yung scope of our salvation is past, present, and future. Okay? Now, mga kapatid, ang sabi dyan, nalulumbay ang Holy Spirit. Kailan nalulumbay yan? Pagka ikaw nagsasalita ng hindi maganda, pag ikaw ay nagsisinungaling, pagka ikaw ay nagagalit, pagka ikaw ay napupuot, no? Mga kapatid na minamahal, nalulungkot ang Espiritu Santo. Okay? Nasusundan niyo po ako? Amen. So, hindi nagpapangsyon itong isa eh. Alright? So, malaking tulong ito pagka pasensya lang dahil nagkaroon tayo ng konting problema sa ating gamit. Okay? Now, nasabi po dito sa verse 30, 30, no? Grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of yung redemption done, redemption of our body. Okay? Forgiveness. Okay? Forgiveness is the glue that repairs broken relationship. Okay? So, walang dahilan na ang relasyon hindi ma-restore kung mayroon tayong spirit of forgiveness. Amen. Right? Amen? Kaya sa mag-ina, kaya sa magtatay, kaya sa maglolo, pwedeng i-restore yung fellowship and relationship through forgiveness. Amen. Bakit may apo na hindi dinadalaw yung lolo? Kasi yung lolo ko na yun. No? Nung malakas pa. Lagi akong pinagagalitan. Ayan. Kayo mga anak, mga apo,
Huwag kayong magtanim ng sama ng loob sa iyong mga magulang. Amen? O, pastor, matagal nang nakatanim eh. Punutin mo yan, pati ugat. At magpatawaran. Amen. Forgiveness is the glue that repairs broken relationship. Now, nalulungkot po yan, mga kapatid, lalo na pag nagsasalita ka ng masama. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearer. Okay? Huwag kayong magsalita, sabi niya, ng mga marumi na lumalabas sa inyong bibig, but which is good, yung mga mabuti, sa 29, brad. Okay? Which is good, sabi niya, to the use of edifying. Yung ikatatatag ng iba. Hindi yung ikasisira. Okay? Yung ikatatatag. Ha? Para hindi masira yung kanilang relationship. Alright? Mga kapatid na minamahal. Now, ngayon, pag nagkakasala tayo, ang Holy Spirit nalulungkot yan. Pero hindi yan aalis. He will abide with us forever. Amen? So, assurance of salvation tayo, ha? No? Mga kapatid, napakahalaga po yan na makuha natin. Alright? Dali lamang. Itong lesson ko ay lumipat mag-isa. Okay? Now, it's assurance or napakahalaga, mga kapatid, na maintindihan natin na ang kaligtasan ay pwedeng matiyak. How may one know for certain that he is saved? By the word of God. Its scope. The past involves salvation from sin, penalty, or consequence. Present. The present involves salvation from sin's power or control. Kaya mo nang lumaban, kaya mo nang pagtagumpayan ng kasalanan sapagkat ang Holy Spirit nakatira sa iyo. Amen. He will guide you, He will teach you. Okay? Pero hindi ito kilala ng iba. Sa verse 17 ng chapter 14 ng John 17, sabi niya, even the Spirit of truth whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but you know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. Hindi ito kilala ng sanlibutan. Kahit yung mga relihiyon na Kristiyano kuno, yung mga saksi ni Jehovah, yung itinayo ni Russell, ang sabi nila, ang Holy Spirit ay bagay. Bagay? Eh, ba't ang ginamit? He, him. Ha? Ang daming ginamit po dito, pronoun. Tumutukoy sa persona. Amen? Bakit sabi nila bagay? Sapagkat hindi nila siya kilala. Ngunit kilala niyo siya sapagkat nakatira sa inyo. Third person of the Holy Trinity. Okay? Amen? And another verse sa chapter 16, verse 7. Look at this. Ang sabi po dito, nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go, for if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him. I will send him unto you. Verse 8, and when he is come, he will reprove the word of sin, and of righteousness, and of judgment. He, puro ginamitan ng pronoun. Tumutukoy dito na ang Holy Spirit ay person. Amen? He can feel, He can comfort, He can speak, He can pray, He can teach. Kaya niya.
sapagkat persona siya, mga kapatid. Now, the present involves salvation from sins, power, or control. Pwede na tayong magtagumpay sapagkat ang Holy Spirit nasa atin na. Kasama natin yan, kakampi natin yan. Pakinggan mo lang ang Holy Spirit, hindi mo susundin yung sarili mo. Tulad yan, nandiyan kayo ngayon. Ang Holy Spirit nangusap yan. Hoy, sumamba ka. Hoy, tumayo ka maaga dyan. Amen? Ang Holy Spirit nangusap. Hoy, huwag kang mag-text, makinig ka dito. Holy Spirit yan. Pero mayroon ding hassle dyan tumitingin. No? Sa mga, pwede nyo gamitin yung mga gadget nyo related sa ating panambahan. Tama ko ba? Amen? Oo. So, related sa panambahan, huwag muna kayong makipag-text muna doon sa kaibigan. Lalo na, inayayaya kayo kung saan. And then, future, the scope, ang ating topic is the scope of our salvation. The past is, it involves salvation from the penalty of sin and consequences. Number 2, yung present, it involves what? It involves salvation from sin's power or control. No? And the future, it involves salvation from sin's presence. Okay? Yung future, aalisin na tayo dito, ililipat na sa langit, bibigyan tayo ng glorified body. Yun yung tinatawag na perfect sanctification or glorification. What we call glorification. Ano yung glorification? Itong katawan natin ito na natural body, yung subjected pang magkasala, yung namamatay pa, nagkakasakit pa, papalitan yan ng glorified body, tapos ililipat tayo doon sa langit, hindi na tayo magkakasala kahit kailan. Ngayon, habang nandito tayo, lahat tayo subjected pag magkasala. Pero wag naman tayo mabuhay sa kasalanan. Amen? Pag sinabing mo naman, hindi ka na nagkakasala, sinungaling ka, sabi ng Bible. 1 John chapter 1, verse 8 and 10. Tayo may confession eh. Okay? 1 John 1:8. Anong sabi? Sa 1 John 1:8. Okay? Anong sabi? If we say that we have no sin, we deceive ourselves. And the truth is not in us. Okay? Pagka sinasabi mong ikaw hindi na nagkakasala, you're deceiving yourself. And the truth is not in you. And verse 10, sabi niya, if we say that we have not sinned, we make him a liar. Ginagawa mong sinungaling ang Diyos. And His word is not in us. So tayo, subjected pang magkasala. Pero ang kagandaan, hindi na nawawala yung kaligtasan. Pero madaling magtanim ng duda ang Diablo. Pag nagkasala ka sa nagkasala ka na naman. Kung Kristyano, hindi dapat nagkakasala. Ha? Ligtas ka pa ba niyan? Nagkasala ka? Ano yung sasagot mo? Ha? Hindi naman siguro, nagkasala ko eh. Sino hindi nagkakasala dito? Mayroon ba? Pakitaas ang kamay. Yung hindi nagkakasala. Ha? Lahat tayo nagkakasala pa. Hello? Pero salamat, ligtas pa rin tayo. Bakit? Hindi dahil sa gawa tayo naligtas tayo sa biyaya. Kaya mayroon tayong awitin, I'm just a sinner, saved by
grace. Pero huwag naman tayo magbuhay sa kasalanan. Now, the future involves salvation from sins present. Kaya babalik si Kristo para kunin na tayo dito. Okay? Sa Hebrew chapter 9, verse 28, ang sabi niya dito, so Christ was once offered to bear the sin of many, and unto them that look for Him shall He appear the second time without sin, unto what? Unto salvation. Anong salvation tinutukoy dito? Salvation of the body. Sapagkat yung soul natin, ligtas na doon pa lang sa past. Amen? Salvation of the body. Hindi pa ligtas ang katawan natin. Subjected pang mamatay, magkasakit, minsan na-aksidente pa tayo. Hello? Subjected pa tayo doon. Nainitan pa tayo. Apektado pa tayo ng mga kalamidad, ng bagyo. Pero ang mahalaga dyan, yung salvation ng ating kaluluwa, considered na what's it for all. Amen? So pagdating ni Kristo, second time, without sin, unto salvation of the body. Okay? Saan? Romans chapter 8. Look at this. Romans chapter 8. Mayroon bang may Tagalog dyan? Ha? Basa. Chapter 8 from verse 23 to 25. Or umpisaan natin dito sa verse 22. Wala magpusa. Verse 22, ako na lang babasa. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Di ba? Ang buong mundo may daing. Lahat ng tao may daing. Di ba? Kahit mayaman, may daing din yun eh. Nagkakasakit din yun eh. O tingnan nyo si Senator Enrile. Madalas. O si Senadora Miriam. Di ba? O, may sakit siya. Lahat. Okay? Now, nasabi niya, alam natin na ang buong nilalang ay dumadaing. Amen? The whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Hanggang ngayon. Tumutuklas yung mga tao ng lahat ng gamot. Gustong tuklasin para hindi magkasakit ang tao. Di ba may tumutuklas ng fountain of life? Hindi na yan? O fountain of youth. Gusto niyo? Pagpabata? Ha? Bukal ng kabataan, yung hindi ka tatanda. Gusto niyo hindi tumanda? Kain kayo ng lechon araw-araw. Hindi kayo tatanda. Bata pa lang kayo. Patay na. Okay? Mayroong pinaka-solusyon, murang-mura. Still available. Ano ba yan? Pambata. Pacifier. Ano? Diaper and pacifier. Pambata. Okay. Bili lang kayo nun. Ha? Diaper. Ano ba yung tura natin? Diba? Babata kayo, sigurado. Tapos awitin mo, ako si Bunding. Okay? Now, tingnan nyo ha, Romans chapter 8. Nandiyan po kayo. Tatapusin natin dito, ano? Romans chapter 8, sabi niya, not only they, no, hindi lang sila, but ourselves also, kahit tayo. Bakit? Ang ligtas pa lang sa atin, kaluluwa, yung katawan natin, nandito pa. Not only they, hindi lang sila, but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for what? For the adoption, to wit, the redemption of our
Yung salvation na inaantay natin. Yung redemption of our body. Yung pagka itong body natin, pinalitan na ng walang kamatayan, pinalitan na ng glorified body, yun yung tinatawag na glorification. Hello? Kaya kung may pintas ka sa katawan mo ngayon, di bali na. Sa rapture, perfect yan. Amen? Ha? May pintas ka sa ngipin mo ngayon, madali ano yung sinyan ngayon eh. Diba? May pintas ka sa katawan mo, tanggapin mo na yan. Hello? Tanggapin mo na sa glorification, sa rapture, mababago po yan. So, the future involves salvation from sins present. At ililipat na tayo doon sa 21, 27 ng Apocalypse. Doon, hindi papasok ang kasalanan. Yun yung tinatawag na perfect sanctification or glorification. Okay? Sa susunod ay magka kayo, huwag niyong i-neglect sapagkat napakahalaga yung ating lesson about salvation. Back to basic po tayo. Ligtas na ba kayo? Saan? Saan? Dapat alam niyo yung scope of our salvation. Okay? Ligtas na ba kayo? Saan? Sa baha? Hindi pa. Mababaha pa rin tayo. Ligtas na ba kayo? Sa sakit? Hindi pa. Nagkakasikit pa rin tayo. Kaya huwag niyong isipin at huwag kayong maniwala doon sa sinasabi ng mga social gospel or prosperity gospel. Ang sabi ng iba, pagka ikaw naging anak ng Diyos, wala ka ng problema. Hindi ka na magkakasakit. Hindi ito yun. Sapagkat marami anak ng Diyos na may sakit din ngayon. Hello? Oo, may katulong tayo. Mayroon tayong patnubay. Ang kaiban, huwag kayong maniwala doon sa sinasabi, pag naging anak ka ng Diyos, wala ka ng problema. Hindi ganon, walang sinabi sa Bible na pag naging anak ka ng Diyos, wala ka ng problema. May problema ka pa rin, kaya lang ang kaiban, may kasama ka sa pagharap sa problema. Di ba? Nung hindi ka pa Kristiyano, pag may problema ka, problema mong mag-isa. Ngayon, bakit may kasama ka? Sabi ng Diyos, I will not leave you, nor forsake you. Amen? Amen? Amen. Okay? So hanggang dyan na po muna tayo at ating makikita, mga kapatid na minamahal sa susunod, okay? Maaga po kayo para masimulan nyo at maintindihan nyo talaga. Ang ating topic is about salvation. Back to basic tayo. Salvation is the root and good works are the fruit. Amen? Kaya kung ligtas ka, ang bunga, mabuting gawa. Kaya sinisikap natin na tayo magpakabuti. Hindi tayo likas na mabuti. Tayo ay sinner. By birth, by nature, by declaration, we are sinner. But praise God, Jesus, kung tinanggap natin si Christ as our personal Lord and Savior, tayo ay naging anak ng Diyos, inimpart sa ating divine nature. Amen? Ano yung scope ng ating salvation bago tayo magsara? Past, present, and future. Ano po yung muna? We are saved from the penalty. We are saved from the penalty of sin. No? As an accomplished fact from the penalty of sin. Yung tinatawag na justification. Okay? Yung past tense, we are saved. Yung future, no? Ligtas tayo. Ililigtas tayo sa presensya ng kasalanan. Okay? Lahat tayo ay tumayo at tumakbo tayo sa ating pagkakaloob.